Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ilang Saduceo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga ito ay nagtuturong walang muling pagkabuhay ng mga patay. Sabi nila, Guro, isinulat ni Moises para sa atin ang batas na ito. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak, ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Mayroong 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa byuda ang pangalawa, subalit ito'y namatay ding walang anak. Ganoon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pangpito. At silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan, namatay naman ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino sa 7 ang kikilalaning asawa ng babae? Yamang silang lahat ay napangasawa niya. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito ang mga lalaki at ang mga babae ay nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na mapasama sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos dahil sila'y napabilang sa mga muling binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa salaysay tungkol sa nagliliyab na mababang puno, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y nabubuhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, Guro, maganda ang sagot ninyo. At mula noon ay wala nang naglakas loob na magtanong sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay life. Mga kapatid, kahapon ay itinalaga ng ating Santo Papa Leo na ang Diocese of San Jose ay may bagong obispo na sa katauhan ni Father Samuel Agcaracar, isang SVD. Kaya salamat sa Diyos, meron na kaming obispo. Sa Ebanghelyo natin ngayon, isang grupo ng mga Saduceo ang lumapit kay Jesus upang subukin siya. Sila ay kilala sa kanilang pagtanggi sa muling pagkabuhay. Hindi sila naniniwala sa buhay matapos ang kamatayan. Kaya't ang kanilang tanong kay Jesus ay hindi talaga mula sa pananabik na maunawaan ang katotohanan, kundi upang siya'y hulihin sa salita. Ikinuwento nila ang tungkol sa isang babae na nag-asawa ng 7 magkakapatid. Isa-isa itong namatay. At itinanong nila, sa muling pagkabuhay, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae? Ngunit ang tugon ni Jesus ay hindi lamang matalino, kundi makapangyarihang pahayag ng isang mas mataas na realidad. Sabi niya, sa muling pagkabuhay, hindi na mag-aasawa ang mga tao. Sila ay katulad ng mga anghel, sapagkat sila'y mga anak ng Diyos at anak ng muling pagkabuhay. Sa isang linya, pinasasabog ni Jesus ang makitid na pagtingin ng mga Saduceo. Para kay Jesus, ang tunay na layunin ng buhay ay hindi lamang umiikot sa mga institusyon at ugnayang pansamantala, kundi sa walang hanggang relasyon sa Diyos. Buhay na walang hanggan ang tunay na hantungan ng tao. Buhay. Life. Iyon ang ating salita sa araw na ito. Ang tanong ng mga Saduceo ay puno ng lohika, ngunit kulang sa pananampalataya. Ipinipilit nilang unawain ang misteryo ng buhay sa langit gamit ang kaisipan ng lupa. Ngunit ang buhay ng Diyos ay hindi nalilimitahan sa mga konsepto ng mundo. Ang buhay na
iniaalok ni Jesus ay hindi lang karugtong ng buhay sa lupa. Ito'y isang ganap na bagong paraan ng pag-iral. Buhay na wala ng kamatayan, lungkot o pagluha. Buhay ng mga anak ng Diyos. Kaya't sa harap ng tanong tungkol sa pagkabuhay na muli, malinaw ang sagot ni Jesus. May buhay matapos ng kamatayan at ito ay buhay na buo, ganap at kaisa ng Diyos. Sa kapistahan ngayon ni Santa Cecilia, binibigyan tayo ng isang napakagandang huwaran ng pananampalataya. Siya ay isang birhen at martir. Isang babaeng minahal ang Diyos higit sa lahat, kahit pa ang kapalit ay ang sariling buhay. Sa kanyang buhay ay narinig ang himig ng langit, isang musika ng pananalig, kababaang loob at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Pinili ni Santa Cecilia ang buhay na hindi natatapos. Sa halip na magpasakop sa takot ng kamatayan, tumindig siya sa pananampalataya. At sa kanyang pagsuko, nagtagumpay siya sa pag-ibig. Ang kanyang pagiging patron ng musika ay hindi lamang dahil sa literal na tugtugin, kundi dahil ang kanyang buhay mismo ay naging awitin ng papuri sa Diyos. Ang bawat nota ng kanyang sakripisyo ay naging bahagi ng isang symphony ng kalulhatian. Ang kanyang katahimikan ay naging mas malakas kaysa sa ingay ng dahas. Ang kanyang pananahimik sa gitna ng pahirap ay naging tinig ng paninindigan. Ang hamon sa atin ngayon ay hindi lamang paniwalaan ang muling pagkabuhay, kundi mamuhay na parang ito'y totoo. Hindi lang sa dulo ng buhay natin matatagpuan ang langit. Ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula ngayon. Kapag pinili nating mahalin, magmahal, magpatawad, maglingkod, at mamuhay ng tapat. Kapag pinipili nating maging tapat sa ating bukasyon, sa ating pamilya, sa ating pananampalataya, kahit mahirap, kahit masakit, kahit hindi natin naintindihan ang lahat, kahit hindi tayo maintindihan ng mundo, iyon ay buhay. Hindi rin nalalayo ang ebanghelyo sa tanong ng ating panahon. May kabuluhan pa ba ang pananampalataya sa mundong tila ba pinuputol na ang pananampalataya sa langit? Ang sagot ay matatagpuan kay Jesus sa kanyang salita at sa halimbawa ng mga banal tulad ni Santa Cecilia. Sila ang nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay hindi pagtakas, kundi pananagutan, paninindigan, isang paraan ng pamumuhay na bukas sa liwanag ng walang hanggang buhay. Ang mga Saduseyo ay naniniwala lang sa kung ano ang abot ng kanilang mata. Ngunit tayong mga Kristiyano ay tinatawag na tumingin lampas sa ating nakikita. Ang tunay na buhay ay hindi nasusukat sa tagumpay, sa pera, o sa koneksyon, kundi sa lalim ng ating ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Mga kapatid, pagnilayan po natin, tayo ba ay namumuhay na parang may buhay na walang hanggan? O abala tayo sa mga bagay na pansamantala at nakakalimot sa mas malalim na layunin ng ating pag-iral? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng buhay. Sa iyo nagmumula ang lahat ng may halaga at kabuluhan. Tulad ni Santa Cecilia, nais naming ialay ang aming buhay bilang isang awit ng papuri sa iyo. Turuan mo kaming mamuhay, hindi para sa pansamantala, kundi para sa walang hanggan. Buhayin mo kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo at
at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.